Sa nakaraang video na-realize ng leader na nakialam sila sa bagay na hindi dapat pinapakialaman, doon biglang nagkomento si Patrick. Mukhang maayos pa ang mga precious items ko. Nagdeklara siya sa mga magnanakaw. Hello there, nandito kami para bawiin ang mga gamit namin, sigaw ni Patrick. Habang tinitingnan ng paligid, napangiti siya. Mukhang ligtas naman kayong lahat. Napabuntong hininga si Swallow. Ayos na ako ngayon, sagot niya. Tinanong ni Patrick. Yung damit na yan, galing kay Renee, di ba? Sa isip niya, iniisip ni Patrick ang posibilidad na iwan na naman ng butas ang puso ni Renee kung mawawala pa ang isa sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Wala akong ideya kung anong mangyayari, so that's good. Nagpatuloy si Patrick. Pero kahit ano paman, hanggang dito na lang sila. Sumigaw ang kapitan. Lahat, umatras. Tinanong ni Patrick. Ikaw ba ang leader nila? Nagtanong ang kapitan. Paano nyo kami nahanap? Naisip ni Patrick, baka yung gamit ang siyang tumatawag pabalik sa may-ari nito. Sumingit si Swallow habang pagod na. Fair na, gusto ko na lang magpahinga. Naisip ni Patrick, sige na nga, palipasin na muna natin to ngayon, boss. Sobrang tagal ko na ring tumatakbo kung saan-saan. Humarap siya sa kapitan. Hoy, captain ng back alley. Mali ang pinili mong item na nakawan. Wala ka pa ring balak ibalik to ng maayos. Sumigaw ang kapitan. May kasiguraduhan ba na basta aalis kayo kung ibabalik ko? Pumayag si Patrick. Tama ka rin naman pag-iisipin mo. Pero may napansin ng kapitan. Naisip niya na kahit nag-iwan man ng bakas si Rosalina, sobrang bilis nilang natagpuan ito sa dilim. Imposible to, maliban na lang kung mga halimaw sila. Tiningnan niya ang buto at naisip. Dark magic ba to? Tinanong niya, kayo ba yung mga nabubuhay sa dilim? Sumagot si Patrick. Well, kung cave ang pag-uusapan, madilim talaga roon. Naisip ng kapitan, mga dark magician nga siguro to. Tinanong niya ulit, napaka-importante ba talaga ng rib bone na to para sa inyo? Seryosong sagot ni Patrick, natural, parte ng katawan ko yan. Gulat ang kapitan, ginagawan yung parang parte ng katawan nyo to. Itinama ni Patrick, hindi parang, parte talaga ng katawan ko yan. Tama na ang paligoy-ligoy, ibalik mo na. Biglang inihagis ng kapitan sa ere ang mga buto, habang inutusan si Rosalina at Toth na iatras muna ang mga taong hindi makalakad. Sumigaw si Patrick habang mabilis na tumakbo papunta sa mga buto. Akin yan, mga ribs ko. Sa anino, may isang figure ang lumitaw at bigla ang inatake si Patrick sa ulo. Sa sobrang lakas, nabasag ang sandata ng umaatake. Lumingon si Patrick at nagtaka. Ang umaatake, nagulat din, parang walang nangyari. Samantala, napabuntong hininga si Swallow. Bato ba yun? Grabe naman kalagayan ng lugar na to. Biglang may lumapit sa likuran ni Swallow at sinaksak siya ng dagger na agad ding nabasag. Hinuli niya ang umaatake sa leeg at binuhat ito. Oy, may mga maayos din pala silang sandata. Anong gagawin ko dito, master? Sumagot si Patrick. Okay na siguro kung ihinto na natin ang palabas, boss. Binalingan ni Swallow ang umaatake. Diyan ka lang. Nag-alok si Patrick. Paano kung patulugin na lang natin silang lahat? Tanong ni Swallow. Gusto mong pabayaan silang mabuhay lahat? Paliwanag ni Patrick. Hindi ko sinabing palayain sila. Pantay-pantay lang. Umiling si Swallow. Bahala ka. Pagod na ako, baka hindi ko makontrol ang lakas ko. Sagot ni Patrick. Okay lang yan. Kung pagod ka na, edi pagod ka na. Samantala, sa core ng Ancient Dungeon, tinanong ni Renee. Kumusta kaya si Mr. Swallow? Kumpiyansang sagot ni Mels. Siyempre maayos siya. Nag-aalala si Renee. Mahigit kalahating araw na siyang wala. Napakunot noo si Mels. Kalahating araw pa lang pala. Tanong ni Renee. Sigurado ka bang walang nangyaring masama sa kanya? Tayo lang ang nagpapahinga habang siya baka nagugutom na roon. Sagot ni Mels. Grabe ka mag-isip. May dahilan ba para mag-skip ng meal ang isang tulad niya? Sa isip niya, ilang beses na rin nabanggit ni Renee ang tungkol kay Mr. Swallow. Aminado si Renee. Tama ka, sobra lang siguro talaga ang pag-aalala ko. Nasa human village lang naman sina Mr. Swallow at Patrick, wala namang posibleng maging problema roon. Naisip ni Mels. Please lang, tama na. Paalala niya, ang ancient monster ay ruler of all things, at ang Death Knight ang tagapagdala ng kamatayan. So bakit nga ba siya nag-aalala? Balik sa Hearthstone, sinabi ni Patrick. Mas komplikado pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Samantala, masaya si Swallow na nabawi na ang kanyang damit.
Komento ni Patrick. Hindi na rin masama, na surprise ako kahit papano ng isang tao. Akala ko makakakuha tayo ng mapa mula sa mga magnanakaw, pero mukhang malas tayo ngayon. Mas mabuti pa sigurong tapusin na to agad kaysa pahabain pa. Paglingon niya kay Swallow, napasigaw siya. Hoy, huwag ka munang humiga, sagot ni Swallow habang nakahiga. Subukan mo kaya, masarap pala rito. Biglang may nanginginig na boses na nagsabing siya raw ang nagnakaw. Humihingi siya ng paumanhin at nakiusap na siya na lang ang kunin, huwag na raw idamay ang iba. Lumapit si Toth at inutusan siyang tumayo. Akala mo ba basta-basta nila kayo patatawarin? Binanggit ng babae ang kapitan, pero sinabihan siya ni Toth. Wala silang balak palampasin to. Napansin ni Swallow. Alam nila, kaya inutusan niya si Patrick. Bahala ka na. Tumanggo si Patrick at nagsimulang lumapit. Banta ni Toth, lalapitan mo pa, papatayin kita. Pero hindi tumigil si Patrick. Hinugot ng babae ang isang pendant at nagsimulang magdasal, dahilan para umikot ang mana sa pendant. Napansin ni Patrick na nanginig siya ng kaunti. Mabilis siyang lumapit at nagtanong. Saan mo nakuha to? Isang rosaryo na hugis phoenix na parang baliktad na krus, may lumalabas na mana, isang uri ng surveillance magic. Nagmadali siyang bumalik kay Swallow. Boss, tanong ni Swallow, ano yun? Patrick ang sabi, minamanmanan ang mga tao ng Hearthstone ng kung sino man. Nung nagdasal yung babae gamit ang rosaryo, nagsimulang lumabas ang surveillance mana. Ibig sabihin, nag-a-activate ang rosaryo sa ilalim ng espesyal na kondisyon. Kapag nahanap nila kung ano ang kondisyon na yun, malalaman nila kung anong binabalak nung taong nagbigay ng rosaryo. Sumagot si Swallow, hindi naman kilala ang Hearthstone sa magic. Una, magic stone, tapos ngayon isang item na may magic ulit. Sabi ni Patrick, susubukan niyang hikayatin ang mga tao para makipagtulungan, kaya sana makipag-cooperate ka rin boss. Nagtanong si Swallow, paano mo sila mapapakiusapan sa ganitong sitwasyon? Sagot ni Patrick, syempre, may naisip akong something amazing dito sa utak ko boss. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari kanina. Hindi raw ito dahil lang sa ninakaw ang gamit nila. Pinaliwanag niyang may royal decree silang natanggap na huwag mag-iwan ng kahit anong bakas ng conflict. Nagulat si Toth sa royal decree at nagtanong kung sino ang nag-issue nito. Tapat na sinabi ni Patrick na galing sila sa isang secret organization na tinatawag na Fog of Reno, at sila ay mga Shadow Knights na direktang inuutusan ng royalty ng Empire. Kinabahan si Toth at nagtanong tungkol sa Shadow Knights, pero tumawa lang si Patrick at sinabing wala silang balak na manakit. Tinanong ulit ni Toth kung bakit sila nasa Hearthstone. Pinaliwanag ni Patrick na nandito sila para iligtas ang lungsod. Nilabag niya ang royal decree para lang manatiling buhay ang lahat dahil kailangan niyang makakuha ng impormasyon para ma-analyze ang sitwasyon at makapagpadala ng supplies at manpower. Humingi siya ng tulong kay Toth para maibalik ang kapayapaan sa Hearthstone. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa paligid. Nagsabi ang isa na suportado nila ang Royal Knight, ang isa naman nagsigaw na dapat nilang tulungan si Seret, at isa pa ang nagsabing tapos na rin sa wakas ang miserable nilang buhay. Sa isip ni Patrick, successful ang persuasion. Madali lang palang kausap ang mga tao. Nagtanong si Swallow kung babalik na ba sila, pero sagot ni Patrick, nagsisimula pa lang sila. Mas napapansin niya na maraming bagay ang kaduda-duda. Iniisip ni Swallow na kahit na pinapadali ni Patrick ang mga bagay, lalo lang itong gumugulo. Sinabi niyang dapat maging maingat sila sa mga kalaban na nasa paligid nila. Naguguluhan si Patrick at nagtanong kung ano ibig niyang sabihin, pero binaliwala lang ito ni Swallow. Hinimok ni Patrick si Swallow na tumayo na at magtrabaho dahil lumalala ang sitwasyon. Sarkastikong sagot ni Swallow, parang masyado kang ganado ngayon ah. Hindi mo ba kaya mag-isa? Frustrated na sagot ni Patrick, seryoso ka ba? Siya na raw ang magbabantay sa kapitan na mukhang pinaka-suspicious. Si Swallow naman, dapat manatili sa mga tao at subukang makihalubilo. Kinabahan si Swallow at nagtanong, sinasabi mo bang makihalubilo ako sa mga tao? Sagot ni Patrick, wala raw silang choice, boss. Sa pagitan ng knight na naka-full armor at ng mukhang pulubi na boss, sino kaya ang mas madaling lapitan ng mga tao? Nairita si Swallow at tinanong, sinabi mo lang ba na pulubi ang itsura ko? Sagot ni Patrick, educated guess lang naman yun. Kailangan mo lang makisama sa kanila bago pa siya bumalik. Tularan mo lang ang ginagawa nila. Iniisip ni Swallow, ang mga tao, siguro mas madalas silang tulog buong araw.
Ang mga gising naman parang lutang, kahit nagtatrabaho, parang tinatimad lang. Wala siyang nakikitang motibasyon. Ayos ta, Anya, kailangan ko lang umasta gaya ng dati. Sagot ni Patrick, di ko alam kung paano mo naisip yan, pero hindi ganyan kadali. At saka, kailangan pang imbestigahan ang relihiyong namimigay ng rosaryo. Huwag mong kalimutan yun. Sa madaling salita, hinihiling ko sa'yo na sipsipin lahat ng impormasyon mula sa mga taong to. Mas mabilis natin matapos, mas mabilis tayong makakauwi at makakapagpahinga, di ba? Sagot ni Swallow, oo master, syempre. Sabi pa ni Patrick, oo, at sinasabi ko na rin ito in advance. Kailangan mong panatilihin ang composure mo kahit na bastos-bastos ang mga tao. Hindi magiging madali ang makisama sa kanila. Makalipas ng kaunti, may nagtanong, Sir Knight, sabi mo galing ka sa Fog of Reno di ba? Sumunod na tanong ng isa, Knight ka ng Empire's Royal Court, di ba? Galing ka siguro sa Rey. Tapos may isa pang nagsabi, narinig ko puro gatas at pulot daw sa Rey, totoo ba yon? May isa pang nagtanong, Sir Knight, bakit yung isang Knight naka full armor, tapos ikaw ganyan lang ang suot? Sumabat yung isa, tanga, disguise lang yan. Sa tingin mo ba naglalakad talaga siya ng ganyan sa normal na araw? Sagot nung una, gets. Naisip ni Swallow, ang hirap palang makihalubilo sa kanila. Ni hindi ako makakahinga ng maayos. Kung ako lang masusunod, nilamon ko na silang lahat. Pero tama, kailangan niyang lumapit sa kanila at magpakabait. Tinanong ni Swallow, so, ano ba ang gusto mong malaman? Sumagot ang bata, nakita mo na ba ng personal si Sir Ver at si Sir Woon? Sagot ni Swallow, hindi pa. Hindi ko nga kilala kung sino sila, pero parang pamilyar ang mga pangalan. Lumapit si Rosalina kay Swallow at nagsorry, Sir Knight, pasensya na po sa pagnanakaw ng gamit ninyo. Sumagot si Swallow, ayos lang, nakuha ko naman. Pabalik. Lumapit si Toth at nagpakilala. Sinabi niyang siya muna ang mamumuno habang wala ang kapitan. Inutusan daw siya ng kapitan na tugunan hanggat maaari ang lahat ng request nila. Tinanong niya si Swallow kung totoo bang narito sila para iligtas ang Harston. Sagot ni Swallow, oo. Sabi ni Toth, kung gusto niyang maintindihan ang tunay na sitwasyon ng village, mas mabuting makita ito ng sarili niyang mata kaysa sa makinig lang sa paliwanag. Kung okay lang daw kay Swallow, igaguide na niya agad ito. Naisip ni Swallow, bakit niya ginagawa to bigla. Pero kung mananatili siya roon, siguradong pagbubulungan lang siya ng tanong ng mga tao. Kaya sumagot siya, magandang idea yan. Fair na, ilang sandali pa, sinabi ni Toth, unahin natin ang residential area. Nagtanong si Swallow, nasaan ang mga tao? Ang tahimik ng mga kalye. Sagot ni Toth, malalaman mo pag binuksan ko tong pinto. Binuksan ni Toth ang pinto at ipinaliwanag, yan ang mga taong namatay sa gutom. Ni hindi sila makapanghingi ng pagkain sa kapitbahay kasi wala ring pagkain. Kahit ang mga buhay pa, hindi rin alam kung kailan sila mamamatay sa gutom. Tahimik na pinagmasdan ni Swallow ang kalagayan ng Harston. Simula't simula pa lang, may bumabagabag na sa isip ko, naisip niya. Kadalasan, kapag nagkagutom ang isang village, ang galit ng mga tao ay sa lord ng teritoryo na pupunta. Nag-aalsa sila, may dalang mga tinidor at sulo, handang maghimagsik. Pero kahit sobrang lapit na ng Harston sa tagutom dahil sa Black Disaster, parang tahimik lang ang mga tao. Wala man lang nagrereklamo o lumalaban. Sinabi ni Toth, lagpas isang buwan na mula nang tamaan ng Black Disaster ang Harston. Bakit ganito katahimik ang mga tao? Bakit wala man lang umaalsa kahit nasa ganitong matinding sitwasyon? Tinanong ni Toth, hindi ka ba curious, Sir Knight? Samantala, sa sentro ng Primordial Core, nagpahayag ng matinding kagustuhan si Mel's na pumunta sa Harston kasama si Mr. Swallow. Naiinip na raw siyang manatili sa dungeon. Pinagsabihan siya ni Renee, Mr. Swallow na nga ang nagbilin sa ating magbantay ng dungeon. May mas mahalaga pa ba doon? Ayon kay Renee, mas pinagkakatiwalaan siya ni Mr. Swallow kaysa kay Mel's. Tinawag pa niya itong magnanakaw at pas ang gala. Napaisip si Mel's, tama nga si Renee. Idinagdag pa ni Renee na dapat laging alerto si Mel's dahil hindi nila alam kung kailan susugod ang mga tao. Sumagot si Mel's, regular akong nag-check. Gumamit pa nga ako ng mid-rank magic na Observer's Eye. Sabi ni Renee, good. Mabuti na rin, kasi maglilinis ka. Biglang nagbalita si Mel's na may sumalakay. Base sa reaksyon ng Observer's Eye, isa lang daw ito. Nagmadaling inihanda ni Renee ang sarili dahil papalapit na ang kalaban.
Ilang sandali lang, isang matinding pulang aura ang sumugod sa kanila. Nagulat si Rene sa dumating. Tinanong ni Mels kung anong meron. Ang dumating ay walang iba kundi ang boss ng castle, ang Great Evil Dungeon boss na si Elizabeth Bader. Tinanong ni Elizabeth si Rene kung naging maayos siya. Nagsorry si Rene dahil wala siyang naihandang espesyal. Kung alam lang daw niya na dadalaw si Elizabeth, naghanda sana siya. Sagot ni Elizabeth, huwag ka nang mag-abala. Pero kung gusto mo talagang maghanda, pwede mo naman akong alayan ng dugo mo. Matigas ang sagot ni Rene, hindi pwede yan. Medyo nadismaya si Elizabeth, pero napatingin kay Mels at nagtanong kung bago ba siyang recruit. Ipinagmalaki ni Mels, ako ang ruler ng monsters, ang ika-17 descendant ng Demon King Asmodeus, Mels Drea. Napailing si Rene, ay oo nga pala, nakalimutan kong ipakilala. Lady Elizabeth, siya si Mels. Sabi ni Elizabeth, batang Demon King pala. Kaya pala interesting ang aura mo. Pabulong na tanong ni Mels kay Rene, kapag dito na ako tumira forever, makikita ko ba lahat ng dungeon bosses? Napatawa si Rene, Lady Mels, kung makapagsalita ka akala mo hindi ka lang nakikitira rito. Wala kang hiya talaga. Tanong ni Elizabeth, nakikitira ka. Ibig sabihin, hindi ka pa miyembro ng Primordial Core. Nasaan na si Patrick at yung isa pang doll guy? Sagot ni Rene, umalis sila saglit. Nag-aalalang tanong ni Elizabeth, bakit? Bakit wala sila sa ganitong oras? Tanong ni Rene, may nangyari ba? Sabi ni Elizabeth, lahat ng village malapit sa castle ay nawasak. Malamang, patay na ang lahat ng tao roon dahil puro dugo ang nakita sa paligid, pero wala ni isang bangkay. Wala talaga, hindi niya iniisip na gawa ito ng mga tao. Ang dugo sa sahig ay parang sinadyang ipaagos sa isang direksyon, parang nilikha itong daan. At sa dulo ng daang iyon, ay ang Hearthstone. Anong ibig sabihin yun? Tanong ni Mels, nagtataka kung paano nawala ang lahat ng bangkay. Undead kaya ang may gawa nito? Sumagot si Elizabeth, pwede. Pero kaunti lang ang kayang gumawa ng ganito. Karamihan sa mga undead ay walang isip. Yung meron, may espesyal na titulong elder, at kabilang sa mas mataas na tier. Kung sabay-sabay gumalaw ang mga undead, ibig sabihin may kumokontrol sa kanila. At ang pinakasuspetsyado, ang Lord ng Undead, si Immortal King Eros. Napakapit si Mel sa bibig niya habang nanginginig. Eros, bulong niya. Sabi ni Elizabeth, wala pa siyang konkretong ebidensya, pero kailangan na niyang ipaalam ito sa doll guy. Tinanong niya kung may monster ba na pwedeng magpadala ng mensahe. Sagot ni Rene, wala. Wala rin kasing tao ngayon sa dungeon. Nagtaka si Elizabeth, wala man lang bang paraan para makipag-communicate. Sabi ni Rene, wala talaga. Pero naniniwala siya sa mga desisyon ni Mr. Swallow. Sa isip ni Elizabeth, nakakalungkot namang maniwala sa isang katulad niya, pero buti na lang daw at resourceful si Patrick. Dapat may magbigay ng babala. Tinanong ni Rene kung ano ang dapat nilang gawin. Sumang-ayon si Mels, panahon na para ang dakilang ako ang kumilos. Wala na tayong magagawa. Samantala, sa Hearthstone, ipinaliwanag ni Thoth na ang Black Disaster ang naging simula ng lahat ng problema. Ilang araw lang matapos ang sakuna, may nagsunog sa mga taniman, lahat ng handang anihin ay naging abo. Habang nasusunog ang mga tanim, kumalat ang tsismis na ang mga pananim mula sa apektadong lupa ay kontaminado. Sinasabing kapag kinain ang mga iyon, magdudulot ng matinding sakit. Dahil dito, itinuring na isinumpang lugar ang Hearthstone. Nang mabalitaan ng mga tao na pati ang Emperor ay sumuko na sa Hearthstone, tuluyan silang nawalan ng pag-asa. Pero sa gitna ng kawalang pag-asa, may kaunting pag-asa ring sumibol. May isang mayamang mag-asawang karaniwang mamamayan na bukas palad na namahaji ng kanilang malinis na ani sa mga tao. Dahil sa kabutihang loob ng mag-asawa, may mga nagsimulang magmungkahi na sila na lang ang gawing bagong pinuno. Unti-unting nabuhay ang pag-asa ng mga tao, pero bigla na lang silang natagpo ang brutal na pinaslang sa sarili nilang tahanan. Pinaniniwalaang may isang taong naging sakam sa pagkain at pinatay sila. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tuluyang nawala ang tiwala ng mga mamamayan sa isa't isa. Dahil walang tiwala, walang nagtutulungan. Nagsimulang magsarili ang bawat isa, nagtatago ng pagkain, hanggang sa nauwi sa pagkamatay sa gutom. Yung mga nakatira sa madidilim na eskinita ang tanging nakaligtas, dahil sa tsismis na kontaminado raw ang pagkain kaya walang nang ahas na agawin ito. Sabi ni Swallow, pero kinain din nila diba? At okay naman sila. Sagot ni Thoth, sa ngayon, oo.
Naisip ni Swallow, imposible namang kontaminado ang pagkain kahit hindi ko pa ito kinakain. Malinaw, may nagpapakalat ng kasinungalingan. Sabi ni Toth, Tara, sa susunod naman tayong lugar. Pagkaraan ng kaunting oras, sinabi ni Toth na sa simula, inakala ng lahat na madali lang malalampasan ang sakuna. Pero dahil sa pagiging kampante, ito ang naging resulta. Para hindi pamugar ng insekto ang mga bangkay, naghukay sila at pinagpatong-patong dito. Nagtanong si Swallow, hindi ba nila sinusunog? Sagot ni Toth, marami pa rin sa mga nawalan ng pamilya ang hindi pa rin makabitaw. At syempre, walang gustong yumako. Sa trabahong yan, sobrang hassle. Nagtanong si Swallow, hindi ba nila kayang gawin yun? Sagot ni Toth, hindi ko agad nasabi, pero yung pinatay na mag-asawa, may anak sila. Anak nila si Rosalina. Sabi ni Swallow, ganun ba? Tapos nagtanong siya, yung mga sundalong yun, lagi ba silang nagbabantay dyan? Sagot ni Toth, oo. Dalawa-dalawa sila kada shift. Hindi naman talaga sila nagbabantay, kundi nagko-control. Naisip ni Swallow, kung ganun, sumusunod sila sa utos ng Lord. Sa ganitong sitwasyon, mukhang may itinatago ang Lord ng lugar na to. Samantala, lumipat ang eksena kay Patrick. Naisip niya, wala nang mas mabuting paraan kundi ang makipagkita sa kanya mismo. Sa ganitong sitwasyon, hindi nila mahuhulaan ang plano ng kalaban gamit ang normal na paraan. Kaya nagnakaw siya ng harpy egg. Siguradong susugod ang mga harpy para kunin ito. At kapag dumating sila, lalabas din ang Lord para labanan ang mga ito. Doon niya ito makikita. Ang talino ko, isa akong henyo. Ilang sandali pa, naiinis niyang sinabi, yun ang plano. Pero peste, hindi ko inakalang ganito kadami ang darating. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.